Ayan, hello. Good morning. Live na ba tayo? Live na. Praise God. Sa pagpalang araw, mga ka-daily life sharing. Tayo ba ay naka-live na? Praise God. Sa lahat po ng nakakapanood at sa lahat ng nakakasama namin sa umagang ito, bumati po kayo ng isang masayang umaga, isang mapagpalang araw sa ating lahat. Brother Jarvis, good morning. Good morning sa lahat. Ayun, meron na Hi, Ate Digna. Good morning po. Praise the Lord. So, kami ang inyong makakasama sa umagang ito. Sumakto talaga sa 5 o'clock yung brown, change power lang. Sumakto 5 o'clock kaya natagalan kami makapag-live. So, salamat sa Diyos. Tayo muli ang magkakasama sa umagang ito. At welcome sa isa na namang edisyon ng daily life sharing, daily life devotion, ang ating pinagsasamahan sa bawat umaga. At nakailang araw na tayo mula nung January 1. mula nung January 1 ay nag-umpisa tayo ng gawain ito. So, kumusta naman po mga ka-abangers? Tayo ba ay natututo? May naidadagdag ba sa ating buhay itong gawain na ito ng Panginoon? Diba? Tayo ay napapagpala, no? Nasa bawat pag-umpisa ng araw natin, kasama natin ang salita ng Panginoon na ating pinagkagulayan. Kaya muli, no, sa umagang ito, panibagong araw, panibagong pagsasaliksik at pagninilay. So, dahil lahat na humahanap sa ating Panginoon, yun ang sabi niya sa kanyang salita sa Jeremiah 29:13, na pag hinanap natin siya, siya ay ating masusundan. Diba? You will seek me and find me when you seek me with all of your heart. Kaya sa umagang ito, first part, let's dedicate this first part of our mornings sa ating Panginoon. At sa pamamagitan ng kanyang salita, tayo ay makipag-usap, no? Usapin natin ang Panginoon dahil sabi sa Awit chapter 5 verse 3, ang sabi ay, sa kinaumagahan, O Yahweh, tinig ko'y iyong dinggin, at sa pagsikat ng araw, tugon mo'y hihintayin. Amen. Kaya, sa umagang ito, ang ating panalangin ay pakinggan ng Panginoon ng ating mga tinig at sa pagsikat ng araw, no? Sa panibagong pagsikat ng araw, ang tugon ng ating Panginoon ay ating hihintayin. Amen. Praise God. Kaya tayo sumamba sa Panginoon, tayo ay umawit sa ating Panginoon sa umaga ito. Praise the Lord. Talagang kailangan natin ang kanyang espiritu, kailangan natin ang kanyang pagsama sa ating buhay. Amen po. Kaya samahan mo kami, tayo ay umawit sa Panginoon. Espiritong banal, kailangan ko. Thank you, Jesus. Espiritong banal, kailangan ko ang iyong
pagsama at kapangyarihan. Ang puso'y umiibig, nabibighani sa'yo. Sa piling mo, ako ay lalagong samba. Espiritu Banal, Espiritu Banal, kailangan ko ang iyong pagsama at kapangyarihan. Ang puso'y umiibig, nabibighani sa'yo. Sa piling mo, ako ay lalago. Ngayon'y malapit, ang buhay ko'y sa'yo lang. Akayin mo at ang kinig, puso ko'y paniasi. Di maikukumpara ang buhay na namasdan ka. Sinasamba, minamahal kita. Amen. Hallelujah. Huminga o Diyos, karapat-dapat kang sambahin, purihin sa umaga. Amen. Hallelujah. Banal, kailangan ko ang iyong pagsama at kapangyarihan. Ang puso'y umiibig, nabibighani sa'yo. Sa piling mo, ako ay lalago. Espiritu, Espiritu Banal, kailangan ko ang iyong pagsama at kapangyarihan. Ang puso'y umiibig, nabibighani sa'yo. Sa piling mo, ako ay lalago. Ngayon'y lumalapit, ang buhay ko'y sa'yo lang. Akayin mo at ang kinig, puso ko'y paniasi. Di maikukumpara ang buhay na namasdan ka. Sinasamba, minamahal kita. Ngayon'y lumalapit, ang buhay ko'y sa'yo. Pakain mo at ang kinig, puso ko'y paniasi. Di maikukumpara ang buhay na namasdan ka. Sinasamba, minamahal kita. Hallelujah. Ngayon'y lumalapit, ang buhay ko'y sa'yo lang. Akayin mo at ang kinig, puso ko'y paniasi. Di maikukumpara ang buhay na namasdan ka. Sinasamba, minamahal kita. Sinasamba, minamahal kita. Sinasamba, minamahal kita. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. Minamahal ka namin. Sinasamba ka namin, Panginoon. Sa umaga ito, Diyos, sinasaliksik ka namin, Panginoon. Hinahanap namin ang iyong mukha. Dahil ang sabi mo nga po sa iyong salita, lahat ng hinahanap sa inyo ay makakasubo. Lahat, O Diyos, lahat ng nagnanais na makita ka, Panginoon, tunay nga ikaw din, Lord, ay nagnanais
na maipakita, Lord, ang iyong kapangyarihan, ang iyong kaluwalhatian, Lord. Maipakita, maiparanas ang iyong pag-ibig sa lahat ng nagnanais nito. Dahil yan ang dalangin ko sa lahat ng aking mga kapatid sa umagang ito, Amen. Panginoon. Sa umaga pa lang na ito, maranasan namin, Lord, maranasan namin ang paghipo mo. Sa pagbabasa namin ng iyong salita, marinig namin ang tinig mo, O Diyos. Sa pagninilay namin, Panginoon, masumpungan namin, Lord, mabuksan ang aming mga spiritual na tainga. Marinig Yes. namin ang nais mo, ang Amen. tinig mo, Panginoon. Mabuksan ang aming mga spiritual na mata. Makita namin, Panginoon, Lord, ang iyong kalooban sa aming mga Amen. buhay. Salamat, dakilang Diyos, sa umagang ito, sa aming pagsasama-sama, sa aming pagsasalo-salo sa inyong salita. Lord, ito ay karagdagan, Panginoon, panibagong grasya, biyaya, Lord, na naidadagdag sa aming mga buhay. Salamat, dakilang Diyos, sa buhay ng aking mga kapatid. Saan man sila naroroon, Lord, abutin mo ang bawat isa ng iyong presensya. Lahat ng kasama namin sa Facebook Live sa umagang ito, abutin mo ang bawat isa ng iyong banal na presensya, Panginoon. Hallelujah, na hindi hadlang ang aming mga distansya. Bagkos, Panginoon, kaming lahat nakaranas ng iyong paghipo sa umagang ito. At kagaya ng sinabi mo sa iyong salita, sa Psalms chapter 5 verse 3, marinig namin ang tinig mo, Lord, ang tugon mo sa amin, Panginoon, sa umaga pa lang na ito. Yes. Salamat, dakilang Diyos, purihin ka sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Hallelujah. Ulit ang aking paa. Ayan. Amen. So, sa umaga ito tayo magpapatuloy sa gawain ng Panginoon at yan pagbati sa ating mga kapatid mula sa iba't ibang dako ng Pilipinas at ng mundo. Ayan. So, good morning. Salamat po sa inyong pagsama sa atin. At syempre, so, alam natin, sa mga susunod na umaga, kayo naman ang aming makikita dito sa ating Facebook Live, sa ating daily life sharing. Kaya patuloy pa rin natin, kagaya ng palagi natin ginagawa. Tag, share, and invite. Amen? So, sa ating ginagawa na Bible reading sa umagang, bawat araw, bawat umaga, ay sa araw na ito, babasahin natin ang First 1 Corinthians. Ayan, 1 Corinthians chapter 3 na tayo, no? Chapter 3 and 4. Ayan. So, sa mga na natin to, pangatlong book na, kasi nag-start tayo sa Book of John and natapos natin yon. Hallelujah. At tayo ay nagbasa ng Book of Acts o mga gawa at natapos na rin natin yon. Salamat sa Diyos. At ngayon, nandito na tayo sa Book of Corinthians. Amen po ba? So, nawa, sa bawat libro ng Biblia na ating nababasa, ito ay nagdadagdag ng revelation ng Panginoon na kung paano kumilos ang Diyos sa buhay ng mga tao na ating nababasa sa bawat libro ng Biblia. Nawa, ito din ay maranasan natin, kung anong naranasan nila, maranasan din natin. At yung pagkilos ng Panginoon ay sa kanilang panahon, because our God is the same yesterday, today, and forever. Kaya kung paano kumilos ang Diyos sa kanilang buhay, ay kikilos din at maranasan din natin ang pagkilos ng Panginoon sa ating mga buhay. Amen. So, ready na ba kayo dyan, mga kapatid? Ready na ba tayong lahat? So, sabay-sabay nating buklatin ang ating mga Biblia sa 1 Corinthians chapter 3 muna po. So, lahat ng ready, say, I am ready. Ayan. I am ready. Yan. So, Yun. ikaw na magbabasa? So, ako na magbabasa. Chapter 3. Okay. So, medyo inuubo lang po ng konti. So,
Kayang-kaya natin yan, Yan. bro. Amen. Amen. So, So, let's go. 1 Corinthians chapter 3. 1 Corinthians chapter 3, mga kapatid, hindi ko kayo makakausap bilang mga taong nagtataglay ng Espiritu. Kailangan kausapin ko kayo bilang mga taong namumuhay paayon sa laman at mga sanggol pa sa pananampalataya kay Kristo. Gatas ang ibibigay ko sa inyo noon at hindi matigas na pagkain, sapagkat hindi ninyo kaya iyon. Subalit hanggang ngayon ay hindi pa rin ninyo kaya, sapagkat nananaig pa sa inyo ang laman. Ang inyong pag-iinggitan at pag-aaway ay palatandaan na makasanlibutan pa kayo at namumuhay ayon sa laman. Sa verse 4, kapag sinasabi ng isa, ako'y kay Pablo, at ng iba, ako'y kay Apolos, hindi pat palatandaan iyan na kayo'y namumuhay pa ayon sa laman. 5. Sino ba si Apolos at sino si Pablo? Kami mga lingkod lamang ng Diyos na kasangkapan niya upang akayin kayo sa pananampalataya kay Kristo. Ginawa lamang ng bawat isa sa amin ang tungkulin ibinigay ng Panginoon. Ako ang nagtanim, si Apolos ang nagdilig. Subalit ang Diyos ang nagpatubo at nagpalago. Hindi ang nagtatanim o nagdidilig ang mahalaga, kundi ang Diyos, sapagkat siya ang nagpapatubo at nagpapalago. Amen. 8. Hindi ang nagtatanim o nagdidilig ang mahalaga, kundi ang Diyos, Amen. sapagkat siya ang nagpapatubo at nagpapalago. Amen. Amen. 8. Ang nagtatanim at ang nagdidilig ay parehong manggagawa lamang, at bawat isa'y tatanggap ng gantimpala ayon sa kanyang pagsisikap. Kami kapwa manggagawa ng Diyos at kayo ang kanyang bukirin. Kayo rin ay gusali ng Diyos ayon sa kagandahang loob ng Diyos sa akin. Nilagay ko ang pundasyon tulad ng isang mahusay na tagapagtayo. Iba naman ang nagpapatuloy sa pagtatayo ng gusali, ngunit dapat maging maingat ang bawat nagtatayo. 11. Sapagkat wala ng ibang pundasyon maaaring ilagay maliban sa nilagay na. Walang iba kundi si Jesucristo. May nagtatayo na gumagamit ng ginto, pilak o mahalagang bato. Mayroon man namang gumagamit ng kahoy, damo o dayami. 13. Makikilala ang uri ng gawa ng bawat isa sa araw ng paghuhukom, sapagkat mahayag sa pamagitan ng apoy kung anong uri ang ginawa ng bawat isa. 14. Kung ang itinayo sa ibabaw ng pundasyon ay hindi masunog, tatanggap ng gantimpala ang nagtayo noon. Ngunit kung masunog naman, mawawalan siya ng gantimpala. Gayunman, maliligtas siya, kaya lang para siyang nagdaan sa apoy. 16. Hindi ba ninyo alam na kayo'y templo ng Diyos at naninirahan sa inyo ang kanyang Espiritu? 17. Paparusahan ng Diyos ang sino mang magwasak ng templo niya, sapagkat banal ang templo ng Diyos at kayo ang templo niya. Iyan. Huwag dayain ninuman ang kanyang sarili kung may nag-aakalang siya'y matalino ayon sa sanlibutan ito. Aminin niyang siya'y mangmang upang maging tunay na marunong. 19. Sapagkat ang karunungan ng sanlibutan ito ay pamangmangan sa paningin ng Diyos. Gaya ng nasusulat, ginagamit niya ang katusuhan ng mga marunong para mabitag sila. 20. Gayon din, batid ng Panginoon na ang iniisip ng marunong ay walang kabuluhan. 21. Kaya't huwag
ipagmalaki ninuman na siya'y tagasunod ng sinuman, sapagkat ang lahat ay para sa inyo. 22. Si Pablo, si Apolos, at si Pedro, ang sanlibutan ito, ang buhay, ang kamatayan, ang kasulukuyan, at ang hinaharap. Lahat ng ito'y para sa inyo. 23. At kayo'y para kay Kristo, at si Kristo naman ay para sa Diyos. Amen. Okay, sige po tayo sa chapter 4. Chapter 4 ng 1 Corinthians. Mga apostol ni Kristo. Sabi po, dapat ninyong kilalanin, verse 1, na kami mga lingkod ni Kristo at katiwala ng mga hiwaga ng Diyos. Verse 2, ang katiwala ay kailangang maging tapat sa Kanyang Panginoon. Walang anuman sa akin kung ako'y hatulan ninyo o ng alinmang hukuman ng tao. Ako man ay hindi kumahatol sa aking sarili. Malinis ang aking budhi. Subalit, hindi iyon katibayan na ako'y walang kasalanan. Ang Panginoon ang humahatol sa akin. Verse 5, kaya't huwag kayong humatol ng wala pa sa panahon. Maghintay kayo sa pagdating ng Panginoon. Siya ang maglalantad ng mga bagay na ngayoy natatago sa kadiliman at maghahayag ng mga lihim na hangarin ng bawat isa. Sa panahon iyon, bawat isa'y bibigyan ng Diyos ng angkop na parangal. Verse 6, mga kapatid, kami ni Apolos ang ginamit kung halimbawa para sa inyong kapakinabangan upang matutuhan ninyo ang kahulugan ng kasabihang huwag lalampas sa nasusulat. Huwag ninyong ipagmalaki ang isang tao upang hamakin ang iba. Verse 7, paano kayo nakakahigit sa iba? Hindi ba't lahat ng nasa inyo'y ibinigay lamang sa inyo ng Diyos? Kung gayon, bakit ninyo ipinagyayabang iyon na parang hindi kaloob sa inyo? Verse 8, kayo pala'y nasisiyahan na, mayayaman na pala kayo. Oh, amen. Kayo pala'y mga hari na at kami hindi. Sana nga'y naging hari na kayo upang kami man ay maghari din kasama ninyo. Sa palagay ko, kaming mga apostol ang ginawa ng Diyos na pinakahamak sa lahat ng tao. Ang katulad namin ay mga taong nahatulan ng kamatayan. Isang panoorin para sa sanlibutan ng mga anghel at ng mga tao. Verse 10, kami mga hangal alang-alang kay Kristo, kayo na may marurunong dahil kay Kristo. Mahihina kami, kayo na may malalakas. Hinahamak kami, kayo na may pinaparangalan. Hanggang sa oras na ito kami nagugutom, nauuhaw at halos hubad. Kami pinapahirapan at walang matirhan. Nagpapakahirap kami at nagbabanat ng buto para kumita ng ikabubuhay. Idinadalangin namin ang mga lumalait sa amin. Kapag kami inuusig, nagtitiis kami. Kapag kami sinisiraan, mahinahon kaming sumasagot. Hanggang ngayon, kami parang maruming basahan, pinakahamak sa lahat ng tao sa mundo. Ito'y isinusulat ko hindi upang hiyain kayo, kundi upang pangaralan bilang minamahal kong mga anak. Kahit magkaroon pa kayo ng napakaraming tagapagturo sa pamumuhay Kristiyano, iisa lamang ang inyong Ama, sapagkat kayo'y naging mga anak ko sa pananampalataya kay Kristo Jesus sa pamamagitan ng magandang balitang ipinangaral ko sa inyo. Kaya't isinasamo ko sa inyo, tularan ninyo ako. Verse 17, dahil dito, pinapunta ko riyan si Timoteo, ang aking minamahal at tapat na anak sa Panginoon.
Ipapaalala niya sa inyo ang mga patakaran ko sa buhay sa pagsunod kay Kristo Jesus. Ang mga patakaran ding iyon ang itinuturo ko sa bawat iglesia sa lahat ng dako. Nagmamalaki ang ilan sa inyo dahil ang akala nila'y hindi na ako pupunta riyan. Ngunit kung loloobin ng Panginoon, ako'y pupunta riyan sa lalong madaling panahon. Titingnan ko kung anong kapangyarihan ang ipinagmamalaki ng mga iyan at hindi lamang ang kanilang sinasabi, sapagkat ang paghahari ng Diyos ay hindi sa salita, kundi sa kapangyarihan. Alin ang gusto ninyo? Dumating ako riyan na may dalang pamalo o mayroong diwa ng pag-ibig at kahilahunan? Ang salita ng Panginoon sa atin sa umagang ito. Amen po. So, yan ang sulat ni Pablo. Ito ang sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto. Yan. Sa simbahan sa Korinto. At talaga naman napaka-passionate. Pag nabasa natin yung Corinthians, napaka-passionate ni Pablo patungkol sa kanyang pangangaral dito sa mga taga-Korinto. Kasi talagang na to, kumbaga, iniluwal sa Panginoon. Talagang simbahan na kanyang ang tawag nito, from the very start, talagang pinag-umpisahan iniluwal sa Panginoon itong mga taga-Korinto. Kasi kung babalikan natin yung Acts 18, dun sa Acts 18 si Paul ay napunta sa Corinth, sa Corinthians, at nakapagsimula siya ng gawain ng Panginoon doon. At mga Hudyo, mga Griego, at mga Hentil, yan ang mga naniwala sa Panginoon dito sa Corinthians. At sa kanyang pangangaral, talagang marami ang naniwala sa Panginoon dahil sa pangangaral ni Pablo. Pero itong inanak, thank you, Kuya Rizal. Inanak, tama po, inanak sa Panginoon. Talagang nag-labor siya para sa simbahang ito. Kaya makita natin ang sulat na very passionate para sa kanyang mga anak dito sa Corinthians. At dito nga ay nabasa natin dito sa chapter 3 and 4 na sa itong Corinthians kasi, itong Church of Corinthians, kumbaga masasabi nating lugar, nasa syudad ang simbahang ito, ang mga taga-Korinto, at sila ay nakakilala sa Panginoon, sila ay tumanggap sa Panginoon, naniwala sa salita ng Diyos sa pamamagitan ni Pablo, pero sila ay heavily influenced, kumbaga heavily influenced ng kanilang kultura, na sa kanilang kapaligiran. So, naglalaban, may paglalaban sa kanilang espiritu at kaluluwa. At dahil heavily influenced sila, mababasa natin doon sa chapter 3 pa lang, na nakita natin na sa simbahang ito, kagaya din nung mga simbahan, mga grupo, makita natin na merong nag-arise kaagad, merong nag-arise na problema, at yun ay disunity. Yun ay hindi nila pagkakasundo-sundo. At yun na nga, sabi ni Pablo ay merong pag-iinggitan, yan, at merong pag-aaway-away, na supposed to be, sabi niya, dahil pinangaralan na sila, nag-training na sila kay Pablo, nagde-discipleship sila kay Pablo. Pero sabi ni Pablo ay, sabi niya sa verse 2 pa lang, gatas ang ibinibigay ko sa inyo kasi hindi ninyo kaya, Subalit hanggang ngayon, hindi pa rin ninyo kaya kasi, sabi niya, nananaig pa sa inyo ang laman. Yan, nananaig pa sa inyo ang laman. Kaya pag may inggitan, kung mag-self-check din to para sa atin, pag may inggitan, pag may awayan, ang nananaig ay, sa tawag ni Pablo, ang nananaig ay laman. At ito ay palatandaan na makasanlibutan pa kayo at namumuhay ayon sa laman. So, dito pa lang makita natin na
mayroon siyang ina-address na problema doon sa simbahan. At isa kasi na nangyari doon, nung umalis si Pablo, iniwan niya ang simbahan sa Corinthians sa mga elders doon, ay may dumating sa Church of Corinthians, at yun ay si Apollos. Na si Apollos din ay nangangaral ng salita ng Diyos, although hindi, kumbaga, mas mature si Paul, dahil si Apollos ay tinuruan pa ni Priscilla at ni Aquila. At si Apollos naman ay humble enough na magpaturo kay Priscilla and Aquila. And although ganun, yung mga church, yung mga tao sa Corinthians, nagkaroon ng faction. Mas gusto ko si Pablo. Mas gusto ko si Apollos. Diba? Nagkaroon sila ng favoritism. Mas magaling si ganito, mas magaling si ganyan. Pero, kaya ang sabi dito ni Pablo ay hindi ang nagtatanim, dahil sila ni Apollos, pareho silang nagtatanim. Anong sabi? Hindi ang nagtatanim at nagdidilig ay parehong manggagawa. Pareho lang silang manggagawa. Pero ang pinakamahalaga ay ang Diyos, kasi siya ang nagpapatubo. So, siya ang nagpapatubo talaga. Amen po ba dyan? Sa ating mga buhay din, iba-iba ang naghasik ng salita ng Diyos. Nakakilala tayo sa Diyos sa pamamagitan ng iba't ibang tao na ginamit ng Panginoon, manggagawa ng Panginoon, para pare-pareho tayo ay makakilala sa Diyos. Pero, anong sabi dito ng Panginoon? Ang pinakamahalaga ay ang Diyos. Kasi siya ang nagpatubo. Unless God causes the growth, yung pagtubo ay walang tutubo. Diba? Kaya, magpasalamat tayo sa Diyos. Magpasalamat tayo sa Diyos sa mga tao na ginamit niya para tayo ay mahasikan, madiligan ng salita ng Panginoon. Pero, hindi natin dapat kaligtaan na ang pinakamahalaga sa lahat ay ang Diyos na nagpatubo ng kanyang salita sa ating mga puso, sa ating mga buhay. At, anong sabi? Lahat ng manggagawa, lahat tayo na gumagawa, bawat isa, sabi ni Pablo, tatanggap ng gantimpala ayon sa kanyang pagsisikap. Kaya mga kapatid, magsikap ng magsikap. Kaya, lagi natin isa sa isip yung sinasabi ng ating mga pastors na sa lahat ng ating ginagawa, hindi natin dapat nadalahin ang mga tao sa ating sarili, dalahin natin ang mga tao sa Diyos. Kasi, ang tayo ay lahat tayo manggagawa, parte ng field, diba? Sabi ng verse 9, kami kapwa manggagawa ng Diyos at kayo ang kanyang bukirin. We are all part of God's field. Yan. At kaya hindi natin dinadala sa ating sarili ang mga tao, kundi dinadala natin sa Panginoon, na siyang dahilan kung bakit ang salita ng Diyos ay mabubuhay sa puso ng ating mga pinapangaralan, ng mga hinahasikan ng kanyang salita. So, anong sabi? Tayong lahat ay bahagi ng bukirin ng Panginoon at tayo rin ay gusali ng Diyos. Yan. At anong sabi? Tulad ng isang mahusay na tagapagtayo, inilagay ko ang pundasyon, sabi ni Pablo. So, iba naman ang nagpapatuloy sa pagtatayo. Kaya, lahat tayo may bahagi, lahat tayo mahalaga. Wala talagang hindi mahalaga. Kasi, kagaya ni Pablo at ni Apollo, si Pablo ang naglagay ng pundasyon. At ang pundasyon na yun ay si Jesucristo. Yan. So, siyang naglagay at anong sabi, iba naman ang nagpapatuloy sa pagtatayo ng gusali. So, lahat tayo may bahagi sa arian ng Panginoon. Yes, we all have a portion. Lahat tayo may bahagi. Lahat tayo may gawain. Lahat. Kaya nga, sa latter part nitong Corinthians, mababasa din natin na lahat ay mahalaga. Ang bawat isa ay may bahagi sa katawan ni Kristo. Ikaw ay si Kristo ang ating ulo, ikaw ay kamay, paa, bewang, mata, ilong, lahat tayo may bahagi. And we all have functions to do. At bawat isa ay kailangan mag-function according sa kanyang
yung pagkatawag sa iyo. Kaya, kung ano yung pagkatawag sa iyo, function um, with the best that you can, sa according sa pagkakatawag sa inyo. At hindi pwede sasabihin, ay gusto ko siya, gusto kong ginagawa na. Hindi. Dahil lahat tayo mahalaga sa kaharian ng Panginoon, sa bukirin ng Panginoon. Lahat tayo manggagawa, lahat tayo ay bahagi. Kaya lahat tayo mahalaga. Hindi pwedeng magmukmuk magmukmuk sa gilid at sabihin ako ay lamang maliit na bahagi. Hindi, kasi lahat tayo, pag ginawa natin ang ating bahagi, sabi ni Pablo, tatanggap tayo ng gantimpala sa ayon sa ating pagsisikap. Kaya mga kapatid, magsikap tayo ng husto na gawin ang pinagagawa sa atin ng Panginoon. Amen? At anong sabi? Ang warning ni Paul, anong sabi niya? Ay maging maingat sa pagtatayo. Dahil kailangan ang lahat ng ating ginagawa is founded or based sa ating Panginoong Hesukristo, sa kanyang mga salita. Dahil the fire will reveal, sabi, 'di ba? Ang kung yung itinayo mo ay made of gold, silver, yun, binanggit na nga iba't ibang mga klase ng pundasyon, klase ng pagtatayo. Pero anong sabi? Lahat yan ay kung ang iyong itinayo, kung ang iyong ginawa, ang iyong pagsisikap, ayan, ay according sa salita ng Panginoon, or according only the judgment day will reveal, kasi the fire, yung refiner's fire, meron talagang apoy na tutupok, judgment day talaga yun, na magsasabi na itong gawa na ito ay good, o itong gawa na to ay hindi, itong gawa na to ay okay kasi this is founded in according to Jesus Christ, o itong gawa na to ay according sa ating mga emotions, sa ating mga kagustuhan. So that's why we always have to check, we always have to go back sa salita ng Panginoon, go back sa Panginoon, sa kanyang revelation sa atin. That's why napakahalaga na may nagsasalita, napakahalaga na hindi tayo lumalayo, napakahalaga na hindi tayo nagkakanya-kanya, napakahalaga na may iisa tayong direksyon, at laging may nagsasabi sa atin, may nagpapaalala sa atin na baka umaattend ka lang ng church, pero yung puso mo naman wala na doon. Baka nagbabasa ka lang ng Bible dahil sabi mag-Bible reading, pero just for the sake of reading, diba? Hindi naman talaga ayon sa, kumbaga, hindi talaga, wala sa puso ang ating mga ginagawa. So, napakahalaga na may check and balance sa ating mga buhay. Kumbaga, sa ating buhay natin, di ba, kaya binigay ang isa't isa para may check and balance, may taga-check sa atin. Ganun din talaga sa Panginoon. Kaya ganun kahalaga ang isa't isa. Ganun kahalaga na hindi nagkakanya-kanya. Dahil tayong lahat ay bahagi ng katawan ni Kristo. At anong sabi? Tayo'y templo. Ayan, tayo'y templo ng Diyos. At ano pa ang sabi? Ganun din kahalaga na hindi natin ipinagmamalaki na, kaya ko nito, marunong na ako, di ba? Anong sabi? Huwag ipagmalaki ninuman na siya'y tagasunod ng sinuman. Ayan. Talagang inuulit-ulit ni Pablo, sapagkat ang lahat ay para sa inyo. Ayan. At ang lahat ng ito ay para sa inyo. At kayo naman para kay Kristo, at si Kristo naman para sa Diyos. So, hindi natin pwedeng ipagmalaki talaga. Dahil, sabi nga doon sa first parts nitong Corinthians, kung gusto mong magmalaki, si Kristo ang iyong ipagmalaki. And then, sa chapter 4 naman, talagang inilatag na ni Pablo na bakit kayo mamimili, bakit kayo magte-take sides, kumbaga, or maghanap ng favoritism. Na ito, nakikita nyo ba yung paghihirap ng isang apostol, ng isang manggagawa kay Kristo?
talagang nilatag niya, no, na ito kung alam niyo lang, ito ang aking mga dinadanas, yes, aking mga dinadanas, alang-alang sa inyo. Kaya, hindi natin alam yung ating mga, we always have to pray para sa ating mga pastors, kasi hindi natin alam kung ano yung dinadanas nila, sinasacrifice nila for our sake. Ano yung mga sinasakripisyo ng ating mga magulang for our sake, para lang sa atin, di ba? Sabi niya, o sige, maparangalan na kayo, mapahiya na ako, maparangalan lang kayo. Ano pang sabi niya? O sige, maging hangal na ako, alang-alang kay Kristo, kayo na may marunong, maging mahina na ako, para lang maging malakas kayo. So, makita natin na ang sinasabi dito ni Pablo, na sila pareho ni Apollo ay ginamit upang maipahayag ang salita ng Panginoon. Pero ultimately ay ang Panginoon talaga ang kailangan at ang kapangyarihan ng Diyos. Kasi kahit ano namang salita ng tao, wala siyang maidudulot na hindi siya makapagbago. 'Di ba? Kahit anong salita ng tao, hindi siya makapagbago sa kanyang kapwa-tao, pero siyang magbago ng ilang hours, ilang minutes. But only the Word of God and the power of God can change, no? Amen. Ang maaring makapagbago sa isang tao, sa isang sitwasyon, sa isang bagay. At yun yung ending niya dito sa 1 Corinthians chapter 4 verse 20, na sapagkat ang paghahari ng Diyos ay hindi sa salita, kundi sa kapangyarihan. And yun, anong sabi? The kingdom of God is not with mere talks, but with power, the power of God. Kaya, ang pinakamahalaga ay yung mapagharian tayo ng kapangyarihan ng Diyos upang makita talaga ng mga tao ang gawa na, ay, ito nga ay kaharian ng Diyos, ay, ito nga ay templo ng Diyos, ay, ito nga ay gawa ng Diyos. Dahil nakikita ang kapangyarihan ng Diyos. Amen? Ikaw naman. Ano yung nag-strike sa'yo dito sa mga verses na ito? Actually, lahat naman nag-strike kasi ito ay... And kayo din po dyan. Yan. Ano ang inyong sa inyong pagbasa, ano yung convict sa inyong puso sa umagang ito? Kasi magsulat lang po kayo dyan sa comment box. Amen. So, lahat ng itong sinulat ni Paul, naka-strike naman talaga. Excuse me po ako. Kaya niya. Naka-strike naman talaga kasi dahil ito ay pagtuturo sa atin kung paano maging isang Kristiyano. So, ang nag-strike sa akin din talaga is yung foundation ng Panginoon Diyos, na kailangan talaga natin ang foundation natin ay si Jesucristo, dahil ang ultimate source natin kasi is Jesus Christ. So kahit anong mangyari, kahit anong pagsubok na ating harapin, hindi tayo matitipad dahil meron tayong Kristo sa ating puso. Yes. At hindi niya tayo pababayaan sa lahat ng pagkakataon, dahil ang kinuha na nating source ay ang Panginoong Diyos. Yun po yung nag-strike din sa akin, kasi dahil kahit anong mangyari, hindi tayo iiwanan ng Diyos. Yun po. Amen. Amen po. Yes, sinasabi ng 1 Corinthians chapter 3 verse 11 na 1 Corinthians 3:11. Jesus Christ is our firm foundation. Siya talaga ang ating pundasyon, at siya ang dapat na maging foundation ng lahat ng ating mga itinatayo. At sabi nga dito, wala nang, sabi ng verse 11, sapagkat wala nang ibang pundasyong maaari ilagay maliban sa nailagay na. Walang iba kundi si Jesucristo. Si Jesucristo. So, amen. Praise God. Amen. Tama po kayo, Kuya Rizal. Yung pakinggan ng nagsasalita
napapangaral sa atin, ang nagpapangaral sa atin ang mga magulang natin sa Espiritu. Yes, that's right. Kasi, di ba sabi ni Paul dito sa verse, sabi niya sa verse 15 ng chapter 4, kahit magkaroon pa kayo napakaraming tagapagturo sa pamumuhay Kristiyano, iisa lamang ang inyong Ama. Sapagkat kayo'y naging mga anak ko sa pananampalataya kay Kristo Jesus sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus sa pamamagitan ng magandang balitang ipinangaral ko sa inyo. Amen. Ayan. Sabi naman ni Ate Kasing, maging mapagpakumbaba tayo sa harapan ng Panginoon. Wala tayong ipagmalaki, kundi ang Diyos. Yes. That's right. Kasi, talaga naman na, sa buhay natin, ang Diyos ang ating higit na maipagmamalaki. Kasi kung siya naman ang nagkaloob sa atin ng kung ano yung wisdom, even the revelation, yung revelation na meron tayo sa pagbabasa natin ng Bible, galing din sa Panginoon. Kaya makakapangaral tayo dahil pa rin sa Panginoon. Makakapagsalita tayo dahil pa rin sa salita ng Diyos na nilagay na sa ating mga labi. Kaya, lahat ng pwede natin maipangaral, lahat ng pwede natin na masabi sa buhay na ito ay galing sa ating Diyos. Kaya, siya ang dapat na maipagmalaki sa sino mang gustong magmalaki. Kaya, kagaya din ng reminder, hindi reminder but pagtuturo, di ba? Lagi sinasabi ni Pastor May, dahil magulang sila, nagtuturo sila. Hindi sila nagpapaalala. So, ganun din ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay nagtuturo sa atin, hindi lang nagpapaalala. So, ang pagtuturo ng salita ng Diyos sa atin sa umagang ito, dapat na tayo umalis. Nangyari, namatay ang ating, tama ba ako? Nandiyan dito pa ba kami? Ayun. Alright. Mabagal yung connection. Sabi ko kasi umalis. Dapat na tayong umalis sa mga makalaman na pamumuhay. Kundi, magpatuloy na tayo, lumakad na tayo. Umpisahan na natin sa pag-uumpisa ng taon na to. Umpisahan natin lumakad sa progression, sa lumakad sa panibagong antas. Yan. Let's make sure lumakad na tayo sa panibagong antas ng ating another level. Yan. Ng ating pananampalataya sa Panginoon. Umalis na tayo sa mga makalaman, makadati na yan, immaturity na mayroon tayo. Kasi yun ay dapat nang iwaksi. Dapat nang alisin. Ayan. Dahil hindi siya makakatulong sa ating paglago. At magkukos lang siya talaga. Pag manatili tayo doon, sinasaktan natin ang ating sarili. Pag ayaw natin umalis doon, sinasaktan natin ang ating sarili. Kasi sabi ng templo nga tayo ng Panginoon. Tayo ay templo ng Panginoon. Kaya, piliin natin talaga ang sumunod at sa Panginoon, lumakad, papalapit sa Panginoon, and that means alisin, iwaksi ang ating mga nakaraang buhay, yung ating mga makalaman na pamumuhay, at magpatuloy sa pamumuhay sa Espiritu kasama ng ating Panginoon. So, hindi talaga aalis tayo doon sa pagkakanya-kanya, pagkakampi-kampi, pagkakabahabagi. Aalis tayo doon, wala tayo dapat doon, wala tayong portion doon, at wala din tayong gantimpala doon. Kaya, piliin natin na ang Panginoon ang ating maging pundasyon ng ating buhay, at ang mga magulang na nagtuturo sa atin, ang siyang makita natin na talagang susundan, kagaya ng sinabi ni Pablo, tularan ninyo ako. Ganun din ang sa buhay ng ating mga magulang, tularan natin sila kung paano sila nagsusumikap sa paglilingkod sa Panginoon. Nakikita natin kung paano sila talaga higit-higit na talagang nagsusumikap na makasunod sa pinagagawa sa kanila ng Panginoon. Napakagandang ehemplo, ganun din ang ating gawin. Amen po? So, napakagandang pagninilay sa salita ng Panginoon, at magpatuloy pa rin tayo, patuloy natin pagnilayan
ang mga salita ng Panginoon. Amen? Amen. Yan, sabi ni Pastor Imelda, sikapin natin na maging templo ng Ng banal na banal na Espiritu at maging bahagi ng kaharian ng Panginoon Jesus. Amen. Amen. Sabi ni Kuya Larry, wag lang bibitaw kay Lord para hindi tayo mapahamak. Amen. Amen. Tama yun, Kuya Larry. Sabi ni Ate Ula, sumunod tayo sa kalooban ng Diyos. And sabi ni at Yogi, amen, ang Diyos lang ang makakapagbago sa tao. Praise the Lord. Amen. So, nawa tayo napagpala ng salita ng Diyos sa umagang ito. At ito ay patuloy natin gagawin. Kaya siya daily dahil hanggang sa araw ng bukas at sa araw ng bukas Sabado. Linggo. Linggo. Sa araw linggo, ng bukas. meron din Ayan, bukas. ay meron pa rin tayong daily life sharing, daily life devotion Amen. sa tuwing alas 5 ng umaga. Amen? So, tayo sa ating pagwawakas, tayo manalangin at tayo ay magpasalamat sa Diyos sa Kanyang salita sa atin. Hallelujah. Lord, maraming salamat dahil sa salita mo, we feel refreshed. Amen. We feel, Lord, na ang aming mga spirito ay lumalakas. Yes, Sa umaga Lord. pa lang, nagkakaroon kami ng tamang frame of mind. Nagkakaroon kami ng tamang perspective, Lord, para Yes. sa buong maghapon. Amen. And I pray the same sa lahat ng aming makasama dito sa Facebook Live, ano man ang kanilang mga Amen. gagawin sa araw na ito. Mayroon man sila mga pagtatrabaho, mga transaksyon, mga negosyo, mga Amen. ano man ang kanilang mga ginagawa. Pinagpapala ko ang bawat isa ng Yes, kalakasan, ng kalusugan, ng karunungan, kakayahan Amen. na magawa ang lahat ng inyong mga Amen. gagawin na sa buong maghapon na ito, maranasan ninyo ang kalakasan ng Panginoon Amen. na higit sa sapat upang kayo din ay makapagpalakas sa iba at mapagpala ang buhay ng iba sa pamamagitan ng inyong mga buhay. Yes. Salamat, Panginoon, na sa buong maghapon na ito, O Diyos, gawin namin ang lahat ng aming gagawin na parang sa iyo namin ito ginagawa, Amen. Lord. And we do what we do, Lord Jesus, heartily, Panginoon, ng buong puso. O Diyos, makita mo ito sa amin, Panginoon, na parang ikaw ang aming pinaglilingkuran. Salamat, dakilang Diyos. Hallelujah. Lord, na ang mga salita mo hindi ito manatiling na letra, kundi, Lord, tanggapin namin ito ng buong puso. Ang mga pagtuturo mo sa amin sa umagang ito, tanggapin namin ng buong puso. Hallelujah. Hayaan namin, Panginoon, tumimo sa aming puso, Panginoon. Lord, mai-apply namin ito sa aming mga Yes, buhay. Lord. Kung paano, O Diyos, na ang aming mga spirito ay nakaangkla sa inyo. Hindi namin, iwaksi namin ang mga gawa, mga makalaman na mga gawa, Amen. ang pagkakabahagi, pagkakanya-kanyang pagsasarili. Pagkos pumasok kami, Panginoon, sa kalooban mo, pumasok kami sa pinagagawa mo, makiisa kami sa gawain mo, makiisa kami, Panginoon, sa pinagagawa mo sa iyong iglesia. Amen. Salamat, dakilang Diyos. At ganun din, Lord, patuloy namin, isundin, Panginoon, ang pinapagawa ng aming mga magulang, patuloy namin na sundin, lakaran, kung anong nilalakaran ng aming mga magulang. Amen. Naniniwala kami kung paano mo sila pinagpapalat, ginagantimpalaan, ganun din ang gagawin mo sa aming mga buhay. Amen. Salamat, dakilang Diyos. Hallelujah. Salamat, pinupuri ka namin, Lord, dahil karapat dapat kang purihin. Pinasasalamatan ka namin, Amen. Panginoon, Yes, Lord. dahil sa lahat ng bagay na ginawa mo at sa mga gagawin mo pa sa aming mga buhay. Lord, ang lahat ng mga may sakit ay magkaroon ng kagalingan, makatanggap ng Amen. kagalingan sa Yes, umagang ito Lord. sa pangalan ni Jesus. Lahat ng may mga pangangailangan ay Amen. matugunan, Panginoon. Amen. Hallelujah. Ayon sa iyong kalooban, ipagkaloob mo ang lahat ng ang katugunan sa aming mga pangailangan, Lord. Sa lahat ng aking mga kapatid na nangailangan, ang iyong pagtugon ay higit sa sapat. You are our Jehovah Jireh. Amen. You are our Jehovah Rapha. Yes, Hallelujah. You are our Jehovah Shalom. Yes, Amen. Lord. Wholeness, shalom is our portion in the mighty name of Yes, Jesus. amen. Lord, you're our Jehovah Nisi. Lord, our God, our banner. Amen. Salamat, dakilang Diyos. Ikaw ay aming pinasasalamatan, dinadakila, Panginoon, sa buong maghapon na ito. Sa lahat ng pagpupuri at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise God. Salamat, Panginoon. Salamat, mga Salamat kapatid. po. Ayan. At sa magpatuloy pagsama. tayo. Ayan. Patuloy tayo sa gawain ng Panginoon. Amen. Amen. God bless you all. Bye-bye. Thank you. Thank you po.